Magandang umaga po at welcome po sa ating programa, My Morning Manna with Pastor OG. Kung nakahanda na po ang ating mga Biblia, buksan po natin sa aklat po ng Isaiah. Kumusta na po pala ang ating pagkakapi sa umagang ito? Isaiah chapter 46 verse 1 hanggang 11 po. No? Buksan po natin. Ito po ang pagkasabi sa salita ng Panginoon. Dumating na ang wakas ng mga Diyos-Diyosan ng Babylonia, sina Bel at Nebo, na dati sinasamba ay kinakarga sa mga asno, ngayoy pabigat sa likod ng mga pagal na hayop. Hindi nila mailigtas ang kanilang sarili, sila'y parang mga bihag na dinala sa malayo. Iyan ang wakas ng mga Diyos-Diyusan ng Babylonia. Makinig kayo sa akin, lahi ni Jacob, kayong nalabi sa bayang Israel. Kayo'y inaruga ko mula sa inyong pagsilang. Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo, hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin kong kayo ay iligtas at laging kalingain. Sinabi ni Yahweh, saan ninyo ako itutulad? Mayroon bang makakapantay sa akin? Binuksan nila ang kanilang sisidlan, ibinuhos ang mga gintong laman, at nagtimbang sila ng pilak. Umupa sila ng panday ginto, at nagpagawa ng Diyos-Diyusan. Pagkatapos ay niluluhuran nila ito at sinasamba. Pinapasa nila ito para dalhin sa ibang lugar. Pagkatapos ay babalik sa kanyang lalagyan. Mananatili ito roon at hindi makakakilos. Dalanginan man ito'y hindi makakasagot, ni hindi makatutulong sa panahon ng bagabag. Ito ang tandaan, mga makasalanan, ang bagay na ito ay alalahanin ninyo. Dili-dilihin ninyo ang mga matagal nang nakaraan. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos, at liban sa akin ay wala ng iba. Sa simula pa ay hinulaan ko na, at aking inihayag kung ano ang nagaganap. Sinabi kong ang bala ko'y tiyak na mangyayari, at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. May tinatawag na akong mandirigma sa silangan. Sila ay darating na parang lawin, at isasagawa ang lahat kong balak. Ako ang nagsabi nito at tiyak na matutupad. Binasa po natin ngayon ang isang verses patungkol po sa prophecy sa bansang Israel. At alam ko po ito po ay applicable din po sa atin. At kung titingnan ninyo, sinabi doon, kayo'y nagsisimba at gumawa ng mga Diyos-Diyusan, at na ang pangalan ay Bel at Nebo. Si Bel ay ang ama at si Nebo ang anak, no? Pero hindi ito nakakarinig. Sinabi ni Yahweh, subalit ako makakarinig sa inyo. Now, I will bring to you the topic that says, carried in His strong arms. May mga panahon na dumating ang ating mga pagsubok at iniisip natin, sino bang magdadala sa akin? Sino ba ang mag-aaruga sa akin? Sino ba ang magmamahal sa akin? But we are carried in the strong arms of God. Dinala tayo, inaruga tayo ng matitibay na arms ng ating Panginoon, na balikat ng ating Panginoon. Church of the Living God. Mga Diyos-Diyusan sa mundong ito ay hindi po nakakatulong. Sabi ni Yahweh, sabi ng Diyos natin, na siya lamang ang Diyos at wala ng iba. There is no one God beside Him. He is the only one God. At sinabi niya, saan niyo ba ako itutulad? Itutulad niyo ba ako doon sa gintot pilak na ginawa ninyong Diyos-Diyusan? Hindi sila nakakilos, hindi nga sila makakatulong sa inyo. Sinabi ng ating Panginoon na wala makakigit sa akin dahil mula nung kayo isinilang hanggang sa inyong pagtanda, kasama niyo ako. Yun po ang magandang balita na dapat nating tandaan, na ang Diyos ay kasama natin palagi pagdating man ng kahirapan. Sinabi niya, hindi ko kayo bibiguin, ako'y nandyan, tawagin niyo lang ako. Sinabi niya, meron ako mang mamandirigma na parang lawin na isasagawa lahat ang aking balak sa tamang panahon o sa takdang panahon. Minsan pagdating ng ating mga pangangailangan, nakakalimutan natin ang Diyos lang ang ating tagapagligtas. Nakakalimutan natin ang Diyos lang ang ating sandata. Nais ko po kayong i-challenge sa umagang ito. Kung nabibigatan man kayo sa inyong mga dinadala, sa inyong mga problemang dinaranas, meron po tayong Diyos na nagsasabi, I will carry you in my strong arms.
Kung matibay man ang ating sandigan, mas matibay ang ating Panginoon higit sa lahat. Church, I want to challenge you. Trust in the Lord and He will make it to pass in your life. Nais ko lang iparating uli na bilang ang mga anak ng Diyos, hindi tayo nagkakamali ng pinaglilingkuran. Ang ating pinaglilingkuran na Diyos ay magaling, matibay, na sandigan. Ang dapat lang nating gawin ay tandaan na hindi siya nagkukulang sa atin kahit tayo man ay nagkukulang. Sinabi niya sa atin, makinig kayo sa akin, matitigas ang ulo, kayong hindi naniniwalang malapit na ang tagumpay. Sabihin ko sa inyo, may tagumpay nakahanda para sa atin. Pero minsan, sa katigasan ng ating ulo, hindi natin napapansin. I will tell you, may panahon pa kapatid upang magtiwalang muli sa kapangyarihan at lakas ng ating Panginoon. Huwag mag-alala. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod para po sa ating biblical truth na pag-uusapan sa umagang ito. Sinabi ko po dito, He has an invitation to share our burdens with Him. He will help us to carry them. Oo, meron tayong mga kabigatan, pero meron pong invitation ng ating Panginoon na lumapit sa Kanya at ibigay sa Kanya yung ating mga kabigatan. Hindi ko alam kung anong kabigatang meron ka ngayon. Kabigatan ba yan sa financial? Kabigatan ba yan sa pamilya? Kabigatan ba yan sa friendship na nasira? O kabigatan ba yan sa relationship na hindi naaayos? Kabigatan ba yan sa mga anak natin na may mga problema? O tuition fee ba ng mga anak natin? Hindi ko po alam anong kabigatan ito. Pero mayroon pong invitation sa atin ng Panginoon. No? Lumapit tayo sa Kanya. Siguro naman alam po natin yung verse na nagsasabing, Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Sinabi po yun ng ating Panginoon. Ang maganda doon, sinabi niya, Bring your yoke to me, for my yoke is easy and my burden is light. Meron tayong mga kabigatan, meron tayong mga pinapasan, pero sinabi ng Lord, yung kabigatan mo, hindi yan tumutulong sa'yo. Akin na yan. Bibigyan kita ng bagong kabigatan. Bigyan kita ng bagong yoke, yung pamatok. Anong term yan sa Tagalog? But I believe that this yoke that the Lord has given us ay hindi po mabigat. Kasi sinabi niya, for my yoke is easy. Ano ibig mo sabihin, Pastor? Our yoke that we have will make us depressed, no? Yung yoke na diladala natin, makaka-depress siya sa atin. But His yoke, the yoke of the Lord, will make us feel fulfilled. Yung yoke na bigay ng Panginoon will make us fulfilled. Now, bilang isang Kristiyano, tandaan natin na hindi porke Kristiyano wala na tayong papasanin. Meron din po, no? Pero yung yoke po na pinapasan ninyo na problema, hindi po yung tumutulong sa inyo. Pero yung yoke na ibinigay ng Panginoon, yung burden, kabigatan na binigay ng Lord, ayun po ay nagbibigay sa atin ng fulfillment. Halimbawa, tulad ko, ang yoke ko ngayon ay pag-aaruga sa mga anak ng Diyos, sa iglesia. Mabigat po yun, di po ba? But it will make me fulfilled. Hindi po siya mabigat na nagkukos sa akin ng depression. Samantalang problema, i-compared ko, of course, hindi siya magbigay ng fulfillment sa akin. Tama po ba? Yung ministry na ipinagkaloob sa iyo ng Diyos, kung kasama ka sa Pulo Owa, burden po yun, yoke po yun, pamatok po yun na binigay sa iyong balikat. Pero, nagbibigay ba siya sa iyo ng sadness? No, it will make you feel fulfilled. The same is true sa buhay natin. Yung yoke na dala-dala natin ay mabigat, pero pag ibigay natin sa Panginoon, sabi niya, ito, may bago akong pamatok para sa iyo. Si Bel at si Nebo, hindi kaya na pasanin ang pamatok na ito. Diyos lang ang kaya, mga kapatid. No? Since birth to death, from womb to tomb, God is our helper. He will carry the cross for us. Ibig sabihin, ang Diyos mismo tutulong sa atin for the cross that we are carrying for ourselves. From birth to death, from womb to tomb. Ibig sabihin, hanggang tumanda tayo, mga kapatid, hanggang sa ating kamatayan, the Lord will be with us. At hanggang sa resurrection na pinagkaloob ng Diyos sa atin, ay kasama natin siya. Therefore, take up your cross and follow Him. Bakit? Nauna na siya na may bitbit ng mas maraming cross kaysa cross na binibitbit natin. Ano ibig ko sabihin?
Ang cross na bitbit ni Jesus Christ para sa atin ay yung mga kasalanan natin, mga problema, yung poverty, yung bondage natin, yun yung pinapasan niya. Samantalang ang pinapasan natin ay yung ministry niya. Yung kabigatan sa ministry, yung mga bagay na pinakaloob niya sa atin, yung burden na magkukos sa atin na maging fulfilled. But we have to take up also that cross and follow Him. Now, the one true God is so concerned with us. He is so concerned with His children. Kailanman hindi siya nagkukulang, kailanman hindi tayo iniiwan. Nais ko kayong i-challenge, kapatid. Patuloy nating mahalin ng Diyos. Patuloy tayong magtiwala sa Kanya because He carried us in His strong arms. Yung kamay niya, mga kapatid, ay palaging nandyan. Yung tulong ng Diyos ay palaging nandyan. Kung nahihirapan ka man, lumapit ka lang because He has a strong arms that is willing to carry you throughout your life. Mahal po kayo ng Panginoon. At huwag pong mag-alala because winter is finished. No? Matatapos ang winter and spring is coming. Ano ibig kong sabihin? May winter man ang buhay mo, but the Lord promised a spring in your life. God bless po at magandang umaga once again.